order. In the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Mr. Witness, kahapon naitanong ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanong ko sa inyo, pamilyar ho ba kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyari ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto, actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto doon sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher, ay inaresto dahil sa banta. Posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge